Ayan. Good afternoon mga idol. Good afternoon. Yan na mga idol ha. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Shoutout nga pala sa ating mga kapatiran sa iglesia dyan. Lalo yung mga nasa ibayong dagat, nasa abroad. Magandang araw sa inyo kung araw dyan, at magandang gabi naman kung gabi sa inyong lugar dyan. Saan man kayong panig ng ating mundo naroon. Nawa mga idol, mga kapatid, ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Ngayon din naman sa ating mga kapatiran sa iglesia at mga idol na narito sa ating bansa, Mapalusong Visayas, Mindanao, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. At siyempre naman mga idol, muli nyo ako samahan sa maikling sandali nitong ating programa upang talakayin ang isang maikling eksena tungkol dito ito sa vlogger na nambastos at nambaboy sa pagsamba ng iglesia doon sa kanilang lugar, kung saan mang lugar ito nangyari. Napanood natin sa ating kapatid na kapwa vlogger yung video na kanyang ginawa. Ay nagdala pala siya ng hidden camera at winelcome siya makapasok sa kapilya. Pagkatapos hindi akalain bababuyin lang pala niya ang ating pagsamba. May mga pinakitang video doon na sinabihan niya na ang Iglesia ni Cristo pala ay kulto dahil wala siya nakitang kung ano-anong mga rebulto sa loob ng kapilya, lalo na walang nakitang cross. Bakit daw walang cross ang Iglesia ni Cristo? Dapat daw pangunahing may cross ang iglesia dahil iglesia siya ni Cristo. Sabi ng ating kapatid na nag-vlog na napanood natin, pinaliwanag na doon na kaya walang krus sa ating kapilya o anumang mga santo dahil ito ay labag sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. At mismo ang ating Panginoong Kristo ay hindi niya gusto yung krus na pinagpakuhan sa kanya dahil ang simbolo pala ng krus ay parusa. Yung sa pinarusahan at pinatay. Kaya mismo ang ating Panginoong Kristo ayaw niya ng krus. Dangan nga lang ng mga pagkakataong yun, wala siyang magawa dahil siya nga ay pinarusahan bagamat wala siyang kasalanan. Kaya nga itong mga nangyayari ngayon sa loob ng iglesia ng mga pag-uusig o kung ano ng mga pagbatikos, hindi na ito bagong para sa amin sa iglesia dahil yan mismo ang ating Panginoong Kristo ay nakaranas niyan hanggang siya nga ay pinatay. Di ba tama? Ngayon, muling bumabangon sa iglesia ni Cristo mga ganung pangyayari dahil nga nakalagay yan sa Biblia na habang kayo ay nasa sanglibutan ay hindi kayo makaiiwas sa mga pag-uusig. Kayo'y pag-uusigin sa aking pangalan. Yung bagamat yun alam na ng mga kahalig sa iglesia ni Cristo kung gano'ng mga pangyayaring pag-uusig, marapat lamang na kung sino man itong taong ito, ng vlogger na to, na gusto magpasikat ng gusto, gustong gumaya kay Epifanio Labrador, dapat itong sampahan na rin ng kaukulang reklamo. Sampahan na rin siya ng kaso para matulad siya kay Epifanio Labrador. Kasi siguro marahil napapanood niya dito sa atin sa Pilipinas, trending yung kaso ni Epifanio Labrador. Kaya marahil gusto niyang gayahin. Kaya yun ang kanyang ginawa. Pero doon sa vlogger na yan, kung sino man yan, antayin mo, mangyayari sa'yo, magiging trending ka rin. At baka matulad ka rin kay Epifanio Labrador na magtago dyan sa kabundukan, kung may kabundukan man dyan, sa lugar ninyo. Kaya ang dabit niyan, bago pa mangyari sa'yo, yung nangyari kay Epifanio Labrador, ang advice ko lang,
humingi ka na ng public apology at humingi ka ng tawad sa kabuuan ng iglesia sa iyong ginawang pambabastos. Para wag mo sapitin at abutin yung nangyari kay Ginoong Epifanio Labrador. Kaya naman tayo naman mga idol, mga kapatid, tayo hindi tayo basta-basta pumapatol sa mga ganyan dahil nga meron tayong sinusunod na patakaran na bahala na ang Diyos sa kanila. At merong mga sapat na batas at mga ano na dapat nilang panagutan. Di ba tama? Kaya yung tao niya, sino man yung pangit na sabihing ulol, talaga namang ulol. Di ba? Isipin mo, makapagpasikat lang gagawa na kung ano-anong kalukuhang video, paninira sa loob ng iglesia. Diba? Tinanggap siya ng maayos, winelcome siya, pagkatapos ganun lang pala ang gagawin niya. O, vice versa, sa kanya gawin yon sa loob ng bahay niya. Tinanggap niya yung tao, pagkatapos babuhin yung loob ng bahay niya. Gawa siya ng kung ano-anong katarantaduhan. Matutuwa kaya siya? Kaya talaga may mga tao talaga na hindi nag-iisip bago gawin ng isang bagay. Bagay, wala naman may kasabihan nga na wala naman pagsitising nasa una. Laging nasa huli. Kaya ikaw, gago ka, ha? Hindi pa huli ang lahat para magsisi ka. Mag-apologize ka na. Hindi ka ng tawad. Public apology ka sa ginawa mong kalukuhan. Sayang, sikat ka pa naman. Hindi ka pala kontento, sikat ka na eh. Gusto mong bumagsak, gusto mong lumagpak. Sabagay, merong ng kasabihan, sa tinaas-taas ng lipad, pag bumagsak, lagapak. Di ba? Yan ang mga kasasapitan mo. Kaya ikaw, sino ka man, salamat ka at nandiyan ka sa ibayong dagat at wala ka dito sa Pilipinas. Dahil kung nandito ka, katakot-takot, na reklamo na ang inabot mo. Takot-takot na kaso ang haharapin mo. Pero huwag ka mag-alala, baka dyan mangyari sa iyo yan. Antayin mo lang. Kasi kahit sa mata ng mga tao nakakita sa ginawa mo, nakapanood sa video mo, dalawang klase lang yan. May matutuwa at meron ding maiinis. Di ba? Yung mga kapwa mo kampo ng demonyo, maaaring matutuwa. Pero yung mga kapanalig ng ating itaas, magagalit. Oo, kasi pinagkakapan ka ng Diablo eh. Eh, mga kapwa mo Diablo, yun ang magiging kapanalig mo tulad ni Ginoong Epifanio Labrador. Yan mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga, trending din yung video niya niya, no? Marami ng kapatid natin sa iglesia ang nagbablog tungkol sa ganyang pangyayari at ipinakikita yung kanyang video. Oo. Dangan nga lang tayo, hindi tayo marunong nung kagaya ng ginagawa ng ating mga kapatid na nagpa-flashback ng video. Kinukwento lang natin yung mga napapanood din natin sa ating mga kapatirang vlogger na nagpo-post ng kanyang mga ginawang kababuyan sa loob ng ating pagsamba. Kaya talaga hindi rin nakakapagtaka kung bakit ang Diablo gumagamit ng kasangkapan. Oo, kasi nabanggit ko na nga rin yan sa mga una kong video na ang Diablo hindi yan kapakita sa tunay niyang anyo. Gagamit yan ng mga taong kakasangkapanin niya para ipakita yung kanyang mga kalokohan na gustong mangyari. Oo, di ba tama? Akitin, gaya nun, akala nung vlogger na yun, magandang opportunity yung ipinasok sa isip niya ng Diablo. O ngayon, di nga alam, sa bandang uli, pagsisisihan niya ito. Ganon mga idol, di ba? Tayo naman sumasabay lang naman tayo sa mga napapanahong issue. Yan sinisigundahan lang naman itong taong ito, yung ginawa ni Ginoong Epifanio Labrador. Bale, siguro inisip niya, nag-trending si Epifanio, gawin ko rin kaya, sirain ko iglesia para pumutok din ako. Yun. Yun ang pinasok ng Diablo sa kanyang isip. Trending ngayon ang tungkol sa iglesia. Pasukan mo na. Magandang opportunity yan. Yan ang pinasok ng Diablo sa kanya. Kaya may mga tao talaga na pinupuspos ni Satanas ang pag-iisip. Katulad nga nito ni Aling Marie, galit na naman. May napanood akong video niya.
galit na galit siya, pumlasmak siya, niresbakan niya yung mga kapatid na vlogger na di umano sinisiraan siya. Baligtad siya pa ngayon na sinisiraan. Siya pa ngayon ang ginagawan daw ng hindi maganda. Samantalang ibinabalik lang naman sa kanya ng mga kapatid natin vlogger kung ano yung kanyang ginagawa. Nire-reactan lang yung kanyang mga video na kanyang ipinakikita, na kanyang mga ipinopost. Pagkatapos, sa reaction niya, baligtad ang pangyayari. Siya raw ang pinupulaan, binabatikos, at kung ano-ano pa. Pero ito si Aling Marie, malapit-lapit na rin to, at napakatapang, sabi niya, hindi raw siya natatakot, at hindi siya kayang takutin. At ang pinagmamalaki pa niya, ang sabi niya, ginaya niya yung style ni Ginoong Epipanyong Labrador, na kung ano ika ang kaya niyong gawin, kaya ko rin. Ngayon, Aling Marie, tingnan natin kung kaya mo nga gawin yung kagaya ng ginawa ni Epipanyo Labrador. Yan ang sinabi ni Epipanyo Labrador Kung kaya raw ng iglesyang gawin, kung anong kayang gawin, kaya rin niya. At din, ang pinasabi mo, Aling Marie, di ba? Ngayon, antayin mo. Hindi ka natatakot. Baka inalala ko, matulad ka roon sa prinsesa ni Dato Adlaw nung sa Surigao, yung kulto na dinampot ng mga polis at kinulong. Yung reyna-reyna nila na yun, napakatapang din magsalita. Pasigaw-sigaw pa. Nung damputin nagngangangal-ngal, nag-iiyak sa kulungan. Baka gano'n ang mangyari sa'yo, Aling Marie, kapag ka nagkataong dinampot ka na. Sabagay, kung hindi ka kagaya ni Epipanyo Labrador na magtatago sa bundok, mas madali ka masasakote, madali ka madadampot. Dahil sabi mo, matapang ka, hindi ka natatakot Pero, antayin mo lang, tignan natin, kung hindi ka na natatakot, antayin mo lang yan kung saan ka man naroon. Nangyayari sa'yo yan. Kaya sana nga, ngayon pala, sinasabi namin sa'yo, tigilan mo na kasi. Hindi, bira ka ng bira. Kung sino pa mga politiko, dinadamay mo. Oo. Tapos, yung mga, kung sino mga, ni Duterte, ibubuntong mo, ihahalo mo sa iglesia. Napaka-dumi talaga ng, hindi lang bunganga mo, pati utak mo. Talagang, may pa-Diyos-Diyos ka pa, sama mo Diyos Sabagay, hindi nakakapagtaka dahil nakalagay sa Biblia, dalawang uri ang ama. Sabi nga ni Kristo, kayo'y sa inyong amang Diablo. Yan, Aling Marie. Ngayon, alam mo na kung sino ang ama mo, kung sino ang Diyos mo. Kasi ikaw, hindi mo na napapansin, kinakasangkapan ka ni Satanas o ng Diablo para gawin mo sa iglesia yung mga ginagawa mo ngayon. Oo. Ikaw yung nakalagay, binabanggit ko na ito sa mga ibang video ko, ikaw yung nakalagay sa Biblia na nasa landas ng tila matuwid na datapot ang dulo niyaon kapahamakan. Kaya magsama-sama na kayo, pati yung vlogger na foreigner na bumatiko ng basto sa iglesia. Kaya magkakasama-sama na kayo dyan. Kayo, mga kasangkapan ng Diablo. Sabi nga ni Kristo, kayo'y sa inyong amang Diablo. Liwanag yun. Kasi ginagamit ko ang pangalan ng Diyos. Bagay, hindi kami nagtataka doon. Dahil magkaiba ang Diyos natin sa Diyos mo Sinabi ng ating Panginoong Kristo yan, dalawa ang uri ng Ama. Amang Diyos at amang Diablo. Ngayon, yung pinaggagawa mo, kanino kaya yan? Galing. At kaninong kaisipan yan? Ang iglesia, walang ginawang masama sa kanino mang tao, lalo na sa'yo. Kung bakit nagkakandalahiti ka sa iglesia. Lalo na sa mga kapatiran. Tapos binabaligtad yung pagpangya. Hindi nga kayo nagkakalayo ng estilo ni Ginoong Epipanyo Labrador. Ng bandang uli, binabaligtad na. Siya na ngayon daw ang sinisira, pinupulaan. Pareho-pareho. Iisa ang isipan nyo na ipinasok ng Diablo sa inyo. Yan ang katuwiran nyo, iisa. Kaya nga, hindi nakakapagtaka kung meron ka man Diyos na tinatawagan. Tuloy mo lang yan. At talagang papanigan ka niyan. So, tuwan-tuwa sa iyo yan. Yan, mga idol mga kapatid. Alam na natin kung bakit ganyan
Ito si Aling Marie. Dahil medyo siya eh. Sabi niya pa, kung tunay daw tayong mga banal, bakit daw puro kawalangyaan ang ginagawa natin? Eto, tanong. Anong kawalangyaan ang ginawa namin, hindi lang sa'yo, maging sa sino mang tao? Anong kawalangyaan? Yan nga sabi ng ating kapatid na si Marcoleta, aling panlilin lang. Ngayon, ang tanong naman namin sa'yo, anong kawalangyaan? Anong ginawa namin sa kanino man tao na kawalangyaan? Na sinasabi mo kami mga mamamatay tao. Pareho kayo ng estilo nga, may ginawang Epifanio. Kaya nga, sabi ng kapatid na vlogger, yung napanood ko, magnanay ata kayo eh. Oo, magnanay. Ang tawag niya sa inyo, magnanay eh. Anak ng Epifanio, nanay ka niya. Kasi sa estilo nyo. Tama din yung haka-haka ng kapatid na vlogger na yun. Idol, shout out sa'yo, brother. Ayos yun, pinapanood ko yung mga vlog nyo. Lahat ng kapatid na vlogger, pinapanood ko. Iisa estilo nga naman. Natutuwa ako doon sa sinabi ng kapatid na yun. Ikaw ang nanay ni Epifanio. Ngayon, nagtatago na yung anak mo. Sa susunod, ikaw naman. Pero ang hindi lang namin alam, kung iisa ang lugar na pagtataguan nyo, sakaling tambakan ka na rin ng kaso. Pero sabi mo, hindi ka natatakot eh. Diyan natin malalaman yan kapag naumpisahan ka ng sampahan ng reklamo. At maniniwala lang kami kapag ikaw sinampahan ng reklamo at hindi ka nagtago. Ang inaalala ko lang, baka matulad ka nga doon sa Reyna nung si Dato Atlaw na napakatapang ng primero, yung pala, iiyak lang din pagdating sa kulungan. Di ba? Ganun. Tandaan nyo mga idol, sabi nga, no one above the law. Kahit sino ka pa, kapag batas na ang umusig sa'yo, wala kang magagawa. Kasi, sabi nga, ignorance of law are not excuses. Kung ignorante ka sa batas, hindi yan excuse. Kung wala kang alam sa batas, hindi excuse yun. Pananagutin ka pa rin dahil sa ginawa mong kasalanan. Ibabatay lang naman ang pananagutan mo sa kasalanang nagawa mo. Kaso kung marami kang nagawang kasalanan, yun ang mabigat doon. Halo-halo na. Parang halukay ubi na yan. Yan, napagkukwentuhan lang naman natin, Aling Marie, dahil nga, meron kang kapwa-vlogger din na tiga ibang bansa na tinarantado din ng iglesia. Kayo nga, sama-sama nga kayo. Kayo, mga alipin ng Diablo. Kasi kung ano nasa isip ng Diablo, yun ang ginagawa nyo. Suriin mong maigi, Aling Marie, aling relihiyon ang laging binabatikos at pinupulaan? INC lang. Yan lang ang katunayan na ang INC sa Diyos. Dahil sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kayo'y pag-uusigin sa aking pangalan. Ano ba ang dala ng Iglesia ni Cristo? Di ba pangalan ni Cristo? Kaya hindi na kami nagtataka sa mga ginagawa nyo. Pero, ganun pa man, dapat yung panagutan yung mga ginagawa nyong kalukuhan. Di ba? Dahil hindi lamang kayo sa Iglesia ni Cristo nagkakaroon ng kasalanan at paglabag. Lalo na sa ating batas. Nilalabag nyo. Karapatang pantao, isa na yan. Nilalabag nyo na yan. Tinapakan nyo ng gusto ang pagkatao ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Yung mga batikos nyo na hindi halos makain ng aso, ng hayop. Yung mga pananalita nyo. Yan ang malaking problema ang pananagutan nyo. Hindi lamang sa batas ng tao, kundi maging sa batas ng ating Panginoong Diyos. Pananagutan niyan. Kaya, wala tayong magagawa. Kayo ang kasangkapan ng Diablo. Tanggapin nyo na lang yan dahil inumpisahan nyo na eh. Nagpakasangkapan na kayo eh. Di ba? Kaya kung ano man yung napapanood nyo sa mga kapwa nating vlogger na kapatiran, tama lang yun. Binabalik lang naman sa inyo yung sistema nyo eh.
O, di ba? Hindi naman kami ang mismong umaarangkada para bumati ko sa inyo. Base lang doon sa ginagawa nyo, yung aming mga sinasabi. O, di ba? Hindi naman masasabing haka-haka o gawa-gawa lang namin. Video nyo yun eh. Kayo may video nun. Napapanood namin eh. Kagaya ng foreigner na vlogger na yun. O, video niya mismo yun. Marami na nakapanood, marami nang kumuha ng kopya nun. Tapos sabi pa, Aling Mari, magnanakaw kami ng video mo. Hindi namin ninanakaw yung video mo. Ikaw ang nagsasambulat ng video mo para mapanood namin. O, ngayon, kinaka-copy-paste lang namin ng mga kapatid namin vlogger na marunong mag-copy-paste. Kinaka-copy-paste lang yon. Kaya lang ako, Aling Mari, kaya wala ka makikita video-video sa akin o sino pa mga inaano ko, hindi ako marunong mag-copy-paste ng video. Kinukwento ko lang yung mga basis na napapanood ko na nasa mismong video ninyo. O, ano, mga idol, di ba? Kaya shoutout sa ating mga kapwa-vlogger dyan, sa kapatid ng iglesia. Ha? Shoutout sa inyo, mga idol. Hindi ko man mabanggit sa isang inyong mga pangalan, pero pinapanood ko yung inyong mga content. O, at dyan ako kumukuha minsan ng akin ding ikinukwento dito sa video ko. O, salamat na lang din ng marami at may mga kapatid na sumusuporta sa aking mga video. O, bukod sa mga kapatid, meron din tayong mga idol dyan na sumusuporta. Salamat sa inyo ng marami dahil kung wala naman kayo, wala rin sa ito. O, di ba? Kaya nasa inyong mga viewers, sa inyong mga subscribers, nasa inyong mga follower, ang buhay ng isang vlogger tulad namin. Tulad nga nung tarantadong foreigner na vlogger na yun. Ha? Ba't pa siya magkakaroon ng maraming view kung hindi sa mga supporter niya at mga viewer niya? O, di ba? Kaya lang, wala tayong magagawa. Mas gusto ng mga tao yung mga ganun, klaseng content. Yun. Pero basta tayo, nasa matuwid, nasa ayos, wala tayong tinatapakan tao. O tayo, ngayon, lumalabas pa sa bunga nga ni Aling Mari, tayo ngayon ang naninira sa kanya. O, di ba? Baliktad. Tayo pa ngayon ang naninira sa kanya. Sinisiraan daw siya. Gayong sa mga video lang naman niya, natin kinukuha yung mga sinasabi natin. O, di ba? Kaya, salamat ng marami, mga idol, mga kapatid sa iglesia. Muli, binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Saan man kayong panig ng mundo naroon. Gawin din dito sa atin, saan man panig kayo ng ating bansa, mapanig ng Visayas, Mindanao. Binabati ko kayo ng isang magandang hapon. At muli, kung meron kayong mga comment, lagay nyo lang dyan sa comment section para matalakay natin. O, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV ay pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!